Sulo-sulo lang tayo. Sana may tilapia ang natira. Huli lang tayo ng ano, pang relaxing natin. Tapos magluto tayo. Kainin natin. Kahit maliit yan, kakainin ko ngayon. Kahit anong mahuli, kahit janitor fish, kakainin ko. Bumilog po. Lagay na natin dito. Ayun, buhay pa oh. Napalag-palag pa. Buhay pa po, nahinga-hinga. Yun, mapagpalang araw sa inyo lahat. So for today's video, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Maulan po ngayon. Pagpipishing po sana ako mag-isa kasi nalulungkot ako sa bahay. Medyo naiinip ako. At yan, ayun naman tayong papuntahin ng, ng ulan na ito. Kanina pa po tayo rito. So bali hindi pa po tayo nakapangisda. Siguro mga isang oras na po tayo nag-iintay. Nakipagkwentuhan tayo dun sa kay Kabayan, sa kabila. At ngayon hapon na. Siguro ang oras ay alas 3 na. At medyo gutom na tayo. Bala ko sana, kakain ako sa ilog para magluto. Ay maulan, hindi tayo makasuong. Mababasa yung GoPro natin. Agagag ko, magmimerienda na lang muna dito. Tapos hintay natin na umano yung ulan. Bumaba. Kaya maya tayo. Merienda lang tayo. May binili naman ako dito na pagkain. Masarap sana tilapia. So yan, kain po tayo. Na-miss ko yung isda. Tapos si bro naman medyo mayroon siyang inaayos. Medyo inuubo siya. Kaya pahinga muna siya. Kain po tayo. Sarap pala nito. May pagkain naman po sa bahay, kaso nga lang medyo naiinip. Hindi sanay nang nasa bahay lang. Masarap yung mga isda. Tapos mag-iihaw-ihaw sana ako. Pag ganito namang maulan, hindi rin makakapag-ihaw. Saka hindi rin makapagsalo. Medyo malakas siguro ang ilog ngayon. After 30 minutes, naubos ko na yung pagkain ko. Hindi pa rin nahupa yung ulan. So may dala po tayo dito ng buta, lambat, tubig. Meron dito mga dalang pang natin, pang catch and cook. Ang problema, wala tigil ang ulan. Iwan natin kung makapangisda pa tayo. Pag ganyan na malakas ang ulan, magandang magkulokbong na lang. Kasi mababasa yung ating GoPro. At mahirap, hindi rin tayo makapagpadikit ng apoy. So tara po, kahit maulan, punta po tayo. Samahan niyo po ko, maski makahuli po tayo ng isa o dalawa. Kaputi po tayo. So punta po tayo para hindi sayang yung araw. Sana makahuli tayo kahit isa o dalawa. Ayan, medyo tumitigil na yung ulan, pero naambon-ambon pa rin. So nadaanan natin dito yung mga kabuti, pero hindi tayo kukuha ng kabuti ngayon. So isda tayo ngayon. Nakakabasa pala yun, yung sasakyang yun. So hindi tayo kukuha ng kabuti. At first time lang mangyari yung upload kong yun. At sa mga nasaktan, sa mga nagpayo, salamat. So na-upload ko na, hindi ko na pwedeng ma-delete yun. Sa ilog at nakarating din kahit medyo naulan. At medyo mahina na po ang ulan dito. Tinakluban ko tong bag dito ng kaputi ko. At ready natin yung tripod natin. Siyempre magbuta tayo. So huhuli lang tayo ng ng kunti para makatikim tayo ng ng isda. So nakakamiss kasi yung tilapia. Maulan po. Medyo sa lakas ng ulan natumba yung yung mga ibang kahoy. At sana sa una salo natin makahuli. So hindi naman purki nag-iisa tayo, hindi tayo makakahuli. So may isda din dyan. Dala ko po sa bag ko na maliit yung mga importante. Kasi marami din po mga taong napunta rito. Ito na yung lambat. Dalhin ko na po yung lambat. Iwan ko po na itong tubig dito. Maya ka na.
tingnan natin kung saan tayo makapagluto. Kasi dito po sa kubo rito, ano na siya, yung bubong niya iba na, nangatumba-tumba na sa lakas ng ulan. Tingnan natin. Sulo-sulo tayo. Malakas yung tubig, baka walang isda dyan pag ganyang kalakas. Tatry lang tayo. Ayan po, kaawa na po yung kubo. At mga minsan po aayusin namin to pag may time. Ayan, natumba na siya. At nabubulok na po yung mga plywood niya kasi wala nang bubong. Nawarak na kayong bubong kasi nung nakaraan po kinuha po kasi yung malaking binubong namin dito. Pag ganyang ano, walang bubong, ayan o, plywood, ano po siya, babakbak, kaya hindi tatagal yan. So ano na po tayo, fishing. Sana mayroon dito. Ang lakas po ng agos, sulo-sulo lang tayo. Sana may tilapia ang natira. Huli lang tayo ng ano, pang relaxing natin. Tapos magluto tayo, kainin natin. Kahit maliit yan, kakainin ko ngayon. Kahit anong mahuli, kahit janitor fish, kakainin ko. So sit up lang tayo ng lambat. So ayan nga po pala yung ilog, oh. Malaki. Malaki po yung ilog. Napakalaki. Ayun. Sit up tayo, sana may mahuli. Malapit na po yung sahod. At sa sahod bibili kami ng medyo maliit-liit na lambat. Ubarin ko tong jacket ko. Sayang kung malalansahan, baka malubog tayo. Dito ko muna. Sampoy ko muna dito sa ano, sa mapait na kahapon. Ito yung kinain namin. Baka matalbogan siya. Ano lang, camera. Natin. Tapos dito natin lalagay yung huli. Isang puno, isang salo. Sana. Pero ang problema lang po, pag sumabit sa ganyang kalakas, iwan natin kung paano natin malusong. Malalim po yan, sobra. Kaingat po tayo. Sasalo ko na lang dito sa mababaw. Sana po may mahuli tayo para mayroon tayo makain. Kahit janitor fish. So hindi lang po ano yung ano ko dito habol, yung pagkain. Yung po libangan na sinasabi, kasama na po yung pagkain. Pero yung andito yung libang, malibang sa pag fishing. Yung nakasikat na po tayo. Bumilog po. Sana meron. Tayo. Tingnan natin. Hindi lang nasalo ng malakas kasi nagalo yung lubid. Nagsama-sama. Yan, tiyatangay na po. Nahulog sa isa. Wala pong huli. Saan tayo nito makakakain? Walang huli. Wala pong huli. Salo ulit tayo, huwag tayo titigil. Ito po kasing ilog na pinuntahan ko, yung medyo malapit-lapit lang. Hindi siya delikado. At dito yung tilapia, ano, hindi gaano karami. Lalo baha. Naman tayo sa bandar. Mayroon. Pati ang tripod na huli na. Huli po tayo.
Jackpot po, kahuli. Nakatakas pa po yung iba. Dami po. Nakatakas yung iba. Nangawala yung iba. Nalaglag yata. Nalaglag po yung iba. Sayang. Pero dali lang po tayo. Dalawa. Ito na. Ito po. Ahuli tayo. Ito, ang laki nitong isa. Pang-ihaw. Pang-ihaw na tayo. Laki. Nakadalawa po tayo. Mahina rito sa lugar na to. Nakapangisda na po tayo at magluluto tayo dito mag-isa. So mag-iihaw po tayo, kakain po tayo at medyo magutom na. So tara po, kuha tayo ng panggatong. Solo-solo po tayo ngayon. At may mga lakad yung ating mga kasama. Pero okay lang po yan. So malapit lang naman po ito kaya hindi nakakatakot. So, kunin natin tong kahoy na to. Ayun. Tuyo po siya oh. Tuyo siya. Pinutol natin. Yeah. Yan. So goods po ito, goods. Goods na po yan. Yan. Medyo ano po ngayon ang kahoy, basa. Pero may ano naman tayo, may torque. Kaya mabilis lang yan. Sana hindi po tayo mahirapang magpadikit. Yan po yung sitwasyon natin ngayon. Na hindi tayo makakain dito na maayos. Pero pag umulan po ito, yung tuldang yan magagamit natin dito. Ibubuong natin. Samahan niyo po ako kahit mag-isa. Sibak tayo. Pag nakatayo po yung kahoy, medyo tuyo siya kumpara dun sa mga nakababa. Kaya madali lang tayo makakapagpa-apoy. Dito nahirapan sila Dudoy magdikit kasi basa nung nakaraan. Pero ilalim natin yung mga tuyo-tuyo. Paano magdikit? Yan. Yan, nagdidikit po siya. Ayan po, nagdidikit. At medyo nilagyan natin dito ng bubong yung gamit natin. Kasi medyo naambon-ambon po siya. Yan. At linisan po natin yung tilapia na huli natin. At lulutuin dito mamaya. So baka po yung ating pag-iihaw may kaliskis. Kasi yung apoy niya mahirap pong pabagahin. Kaya ang gagawin natin may kaliskis na siguro. Tara po maglinis. Yan. Isa lang po ang ating ihawin. Yan. Isa lang kasi isa lang tayo. At yung iba dun baka sabawan ko pag tumigal ang ulan. Lahukan natin ng gulay. Kumusta yung kamote ko rito? Ayan po, maganda na po yung kamote. Pero isa pong binaon ko dito natangay. Yan, linis po tayo ng isda. Nalaki po yung ilog oh, kaya nagmamadali po tayo. Hindi po tayo pwede magtagal. At baka biglang bumuhos yung malakas na baha sa ilog. Meron po mga ganon. Yung mga baha po sa bundok napunta po rito. Baka makatakas pa to. So kaliskisan ko na lang po para maganda yung luto. Ay wag na, baka matuok. Bibiyakin ko na lang po yung tiyan pero lalagyan ko pong kaliskis. Kasi yung apoy po natin, yung kahoy basa. So nagmamadali tayo. Baka ano siya, hindi siya magbaga kasi umulan. Kaya kung ano yung lingas ng apoy, yung init, yun na lang. So may kaliskis naman siya. Oh, buhay pa. Buhay pa to. So, linisan natin. Malaki po to. At saktong-sakto na to ng pang ano ko, pangkain. Ayan. Ugas. Sa lahat po ng hindi ko ma-replyan. Nagre-reply po ako ano pag yung umaga o kaya pagkaka-upload, may time pa. Pero pagka uwi ko po sa trabaho, binabasa ko po yung mga comment ninyo. Salamat po. Okay naman po dito sa bansang Taiwan. At sa lahat po nagbabalak po pumunta rito, wala pa pong visa. Mag-ina ko, si Sayon, saka yung asawa ko. Nasa list ko po na papuntahin sila rito. Pag nakaluwag-luwag tayo. Bago ako umuwi ng Pinas. Goods na po ito.
At hindi ko na tinanggal ng kaliskis. Hindi ko na po tinanggalan ng kaliskis para mabilis pong maluto. Kasi kung tatanggalan natin kaliskis, tas ang apoy niya ay mahirap dikitan, tas biglang umulan, hindi natin mapabagay yan. Kaya kailangan yung lingas na lang niya, yun ang magsilbing luto sa kanya. Ayan po yung sit up natin dito. Nalakas na maulan. So lalagyan natin payong mamaya. Yan o. May apoy na po siya. Lagyan natin dito yung isda. Tapos lagyan natin asin. So patis na lang po ilalagay ko. Patis sa loob. Para manuot siya. Oo, kung pasukan tong kaliskis nito, mahalaga magkaroon siya ng konting alat. Sariwa-sariwa. Lagyan pa rin pala natin ng asin. Lagyan po natin ng asin sa kaliskis. Ayan. Lagyan pa po natin ng asin. Ayan. Para kahit pa paano may lasa pa rin siya. Hindi naman siya mag-aalat kasi may kaliskis. Ayan. Okay na po yan. At ito ayusin natin. Ayan po, sa awa ni Lord, nagdikit din siya. At may baga na siya. Yung ano po niya, yung apoy niya pag sama-sama kahit maulan siya, natakbo pa yung ating isda. Buhay na buhay. Kauhuli. Yan. Naglilingas yung ating apoy. At aday ko, pasok tayo. Siguro madali. Dahan-dahan lang dapat para hindi tayo mapasubo sa init. Talaga itong isdang ito gusto na magpaihaw. Kunin na po natin yung screen. Yan, lagyan natin yung screen. Kahit pa ano yan, basa, basta sama-sama yung apoy, didikit yan. Yan, lagay na po natin itong isda. Nagwawala yung isda. Lagay na natin dito. Yan, buhay pa oh, napalag-palag pa. Buhay pa po, nahinga-hinga. Ito lang yan po sa ilog. Yan. Solo-solo lang tayo at sanay na po tayo sa solo-solo. Lagi tayong solo dahil sa Saudi Arabia, sa Pinas. At nagkakaroon tayo ng kasama. At salamat sa Lord. Pero kaya natin mag-isa po. Sa lahat po ng mga single mom saka single dad. So sila po yung pinakamatatag. Kaya nila ang maging tatay at nanay sa kanilang anak. Tingnan natin yung niluluto natin. Ayan po yung niluluto natin. May kaliskis. So may kaliskis siya. Baliktarin na po natin. Ayan, medyo nasusunog po siya pero may kaliskis po siya kaya okay lang yan. So yung ilalim naman yan laman, kaya makakain natin yan. Kwento-kwento tayo habang nagluluto. Nakakaboring pag walang kwento sa buhay. May usok. Pag may payong pala, mausok. Sabi nga nung matatanda sa amin, pag walang kwento, walang kwenta. So, kwento po tayo. Yan. Pero yung kwento natin, yung seryoso about sa buhay natin. At yung hugot, binawasan ko na po. Pero pag yung iba sabi, okay, so ibalik natin sa mga susunod na video. Pero hindi na ganun ka tense. So kwento ko po sa iyo yung nangyari po sa akin sa Saudi Arabia. Bali nakapasok po ako sa Cheesecake Factory. Isa po siyang napakagandang restaurant. Bali maganda po yung sahod doon kasi ang salary po doon 3,500 riyal ang basic. Tas plus pa yung may allowance pa sa transpo. Wala para sa pagkain allowance kasi libre po yung pagkain sa restaurant. Pagkadating, pag break time saka bago umuwi. Kaya ang poproblemahin mo na lang doon talaga maglalaba. Yan, washing na lang bibilhin nyo. May bahay na. Yan, nakapasok po ako sa Cheesecake Factory. Ano po siya, isa din siya sa company ng Al Shaya na pinakamaganda sa Saudi Arabia na company. At yun, napakaganda ng unang buwan ko doon, ikalawang buwan. Bali nasa posisyon po ako doon ng na nagtatap lagi. At ang pag nakapasok po ron, kinakailangan pong dumaan sa training.
Kasi doon sa Cheesecake Factory, kailangan magti-training kayo ng 2 months. Puro po kayo nag-aaral lang doon. Aral lang kayo ng aral ng ano, ng menu nila, ng pagkain nila, kung magkano lasa, kung ano ang lasa, ng presyo. Tapos yung ano, yung serving sa pakikipag-usap po sa customer. Ganyan po kapal yung ano nun, ang libro, ang books. At yun, may mga iba't ibang teacher po. Galing po sa iba't ibang branch, mga Pinoy karamihan, tas mga Indiano. At yan, may exam po pagkatapos po ng mga training, at pwede ring mapauwi, pwede ring bumagsak. Pero pinipilit naman nila makapasa ng mga head. So lagi tayong top doon, at lagi tayong kasama sa top pag yung nag-high tayo. At yung mga top na yun po yung kukunin nila ng mga team leader. At yan, at anong taon nun dati, 2018, November, December, okay yung sahod ko nun. Ang laki, ang inaabot ng tip ko dati nun, isang araw, naka $150 ako kasi karamihan po ng kumakain doon mga American, mga sundalo, ganyan. Basta mga British. Sa kanila kasi mayroong pag nakain, may tip talaga, automatic po sa Amerika. Nagbibigay sila ng tip. At kinaugalian na po nila yun, saka nasa batas yata ng Amerika. Iwan ko po, comment po sa mga nasa Amerika dyan. Pero lahat po ng kumakain dun sa Cheesecake Factory ng mga Amerika, lahat nagbibigay po silang tip. Kasi yun daw talaga ang sa kanila, ang kalakaran o batas, policy, kanilang lugar. Iwan ko lang policy ang tawag dun. Basta nagbibigay po silang tip, ng tip. Minsan $100, $50, naranasan ko dun $200. At may pangyayari po talaga na hindi inaasahan. So kala ko stable na kasi maganda yung sahod, nakapagpadala ako ng malaki. Kasi maabot din ng 70,000 ng kita. Kasama na po yung tip, at mas malaki po yung tip kaysa sa sahod. Kasi ako po doon sa mga waiter po, ikaw po yung waiter sa cashier, sa'yo bibigay yung pera. Pagka serve mo sa customer, pagka bill out nila, sa'yo bibigay pera. At mayroon kami lagayan ganyan dito sa apron, sa wallet na malaki, at doon namin nilagay ang pera. Pag uwi na, doon namin sinusulit sa pinakamismong cashier, at lahat ng masobra sa amin na yun. So hindi nakikialam po manager, solo mo yung tip, solo mo. Yan, lumipas ang panahon, magti 3 months na ako, biglang nangyari na magka-COVID noon. Alam na pala ng Amerika na lumalaganap ng COVID sa China, pero hindi pa alam ng buong mundo. Para nakabalita pa lang noon, mga ilan lang. Tapos yun, bigla pong nagbawas ng tao. Yun ang hindi natin inaasahan. Kasi sabi ko lagi, mayroong pangyayari sa buhay natin na ang Diyos lang ang nakakaalam ng mabuti at karapat dapat. Kala natin pangit na pangyayari, pero may purpose pala. At yung nangyari sa akin, isa po ako, kauna-unahan ako sa Pilipino na napauwi. Ilang kami nun, sa 130 na dumating sa Cheesecake Factory. Iba't ibang branch yun kami i-assign, pero na-assign ako sa Alcobar. At yun, ako po yung kauna-unahang Pilipino na ginawa nila ng problema. Bali ang nilagay nila sa akin, nagpa-medical, nilagay nila ng hepatitis B. Wala daw gamot. So biglang parang nagsarado yung ko noon. Nagsarado po yung mundo ko noon. Nagsarado lahat-lahat ng pagkatao ko. Sabi ko walang gamot, tapos may sakit. Paano yung family ko? Basta halo-halo. Pina-stop nila ako noon. At pinamedical, ayaw nila ang pamedicalin ako sa ibang ospital. Gusto lang doon sa clinic nila. At nakailang ulit ako doon. Tapos may Pilipino doon, si Jennifer, sa isang ospital. At tinignan naman yung papel ko. Wala daw nang pala akong sakit. Kumbaga parang pinalabas lang nila kasi nagbabawas sila ng tao. At yan, at napinding ako kasi may cash advance ako dati nung dating ko. At kailangan bayaran ko daw muna yun bago ako umuwi. Sarili kong ticket, tapos bayaran ko yung lahat ng cash advance na natitira. Kasi yung cash advance na po yun, by po siya, nung pagkadating may papahiram sa inyo na na 2 months salary yata o 1.5 salary na kailangan bayaran na paunti-unti, kakadasin. At hindi ako makauwi nun, bali 2 months and a half nag-stop ako. Tapos yun, nagpagala-gala po ako sa Alcobar kasi yung bahay doon, sarili mo bahay po kasi, bali may housing allowance na ibibigay. At yun, nakikitira ako sa mga kasama ko sa Cheesecake Factory. Nahiya naman ako kasi lagi silang wala. Tapos yun, tapos mahirap makisama pag yung wala ka ng trabaho. Nagpagala-gala pa ako sa Alcobar ng 2.5 months.
wala pong sahod, walang pera, as in zero. Ang nangyari pong ginawa sa akin ni Lord, binigyan niya po ako ng ano, ng isang nakilala sa church na Pilipino, at pinagsimba nila ako doon, at doon ako kumakain sa church pagtanghali sa Saudi Arabia. May ano po siya, mayroon pong kainan ng mga Pilipino. Pagkatapos po ng simba, ng gawain, may kainan po ng gathering, at yung iba pa mga sobra-sobra nun, inuuwi ko po sa bahay, sa kasama ng aking mga ka-work dati, at tanggap naman nila ako. At sabi doon daw muna habang naghihintay ng ticket. Pero lumipas po ang ano, ilang buwan na, 2 buwan na, wala pa rin ticket. Magta-3 buwan na, pag-alagala ako doon. Bali ang tumutulong lang sa akin doon yung mga kasama ko, mga waiter. Nag-iipon-ipon sila ng mga tip nila para bigyan ako ng pangsuporta. At yun, at may nakontak si mama na kamag-anak namin, galing talaga ni Lord, na nasa Alcobar din. Bali yung asawa niya ay ano, lagi din sa ospital, may tubo na sa dibdib nung nabubuhay pa. At eksakto nun, tumira ako sa kanila, at mga ilang linggo umuwi po yun si Tita Norma, kasi yung anak din niya dito sa Pilipinas, uupirahan din. Kaya anong nangyari nun, may purpose si Lord. Ako yung nagpapaligo dun sa asawa niya, kay Tiyo, kasi hindi na makagalaw masyado. Ako yung nagluluto at bantayin na rin siya. At yun, hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman pag nag-iisa. Tinatanong ko si Lord nun, sabi ko, Lord, bakit po? Ano nangyari sa akin? Pero yung pagtatanong ko sa kanya, may halong hikbi na pagmamahal. Sabi ko, Lord, alam ko na may purpose ka. Hindi ko man naunawaan ngayon, pero alam ko darating ang panahon na mapapaalam mo sa akin na masigit yung plano mo. Basta prayer ako ng prayer nun. Tapos active ako sa simbahan nun, sumasama ako kasi lagi kong dinudulog sa Panginoon. Kaya sanay po ako mag-isa. At yun, nangyari po yung gano'n na sitwasyon na hindi si Lord masama at mabuti siya. At yun, ang nangyari po, nagpa-medical pala muna ako. Nagpa-medical po ako kasi hindi ko matanggap po na na may sakit ako. Nagpa-medical ako sa ibang ospital, sa Ministry of Health na. At yun, wala akong sakit na patunayan ko ron. Tapos inilalaban ko yung kaso ko dun sa company dun, pero hindi ako pinapakinggan. Tapos binigay ko sa agency ko sa Pilipinas na ganun nga, wala akong sakit, ba't papauwiin ako? Wala rin sila nagawa. At nakadalawang medical ako sa ibang ospital doon, sa Ministry of Health, saka sa isang malaking ospital, wala talagang sakit. Pero hindi tinatanggap nung aking employer, saka nung aking agency sa Saudi Arabia. At ang gusto talaga nila, pauwiin ako basta mabayaran ko yung utang. At yun, nangutang ako doon sa isang manager doon, sa manager ng Cheesecake Factory, nabayaran yung utang ko ron. Hindi pa rin ako pinapauwi. Sabi ticket daw. Kaya nangyari po nun, may nag-advise sa akin sa prayer and fasting. Tapos sabi niya, kontakin ko daw yung POA dati ang tawag at papuntahin ko yung kamag-anak ko. Kaya pinapunta ko yung asawa ko saka mama ko doon, at sabi nung POA sa agency, nagbigay siya ng letter. Within 15 days pag hindi pa napauwi ako, hindi sila makapag-deploy ng tao sa Saudi Arabia. At yun, mga after 5 days po, bigla na po ako nagka-ticket. Yun ang ginawa ni Lord. So wala po akong dala nung pag-uwi ko sa Pilipinas. Grabe. Pero hindi ako nag-aano kay Lord. Laging inaano kay Lord, Lord, alam ko mabuti yung, sabi ko, Lord, alam ko mabuti yung plano mo sa akin pagdating sa Pilipinas. Sabi ko. Yan, maluluto na po. Ano mo tayo? At nahihiranan tayo ng kwento. Medyo papatak ang ulan. So ayaw ko maging emotional. At yun, sabi ko, Lord, alam ko mabuti mo yung, Lord, alam ko na may mabuti kang plano sa akin na masigit pa rito sa Cheesecake Factory. At yun nga, nakauwi na po ako ng Pilipinas. Walang-wala, zero talaga. Ang ginawa ko po ron, pauwi na sana namin Mindanao kasi yung asawa ko, kasi nakikitira sa mama ko. At papauwiin ko sana Mindanao noon. Within 1 week inamin ko sa kanya na wala akong trabaho na. Kaya hindi ako makapagpadala ng malaki na. Pero nakapagpadala ako dati sa kanya nung kahit wala akong trabaho, kasi nga more on yung mga sa charge nagbibigay sa mga katrabaho. Tapos yun, nakauwi na nga ako at zero balance. Ang ginawa ko pong libangan nun,
Bali nag-attend ako ng church sa CCF. At yun, lumakas lalo ang loob ko. At matagal ako sa Saudi Arabia na OFW, hindi ko alam pa ang paano mabuhay sa Pilipinas kasi mahirap i-adapt muna yung Pilipinas pag isa kang OFW. At ang naging ko po ron, nagtinda po ako ng mga dried fish. Yan, mga tinapa, tuyo, hanggang sa dumami naging po siya, nalahokan po ng fruits, ng mga gulay, saka ng mga saging-saging. At yan, malaki pala ang tubo po sa ganun. Nakabili po ako ng motor, nakadalawang akong biling motor noon eh. Tapos within nagkaroon ako nagpapatayo ako ng bahay. At nakagastos din na sa siguro kalahating milyon yung mga 400,000 yung pagpapatayo, pero hindi pa po tapos hanggang ngayon kasi nagka-problema po doon po sa lupa namin doon, sa lugar doon. At yun, sabi ko nga sa sarili ko, si Lord pala mabuti. At yun pala, kaya pinauwi ako ni Lord nung nalaman ko yun na si Lord ay mabuti. Yung sagot ni Lord sa akin nung gabi na 10 years kami ni Mrs. na hindi magkaanak, nagsasama. Nung napauwi ako noon, nagbakasyon kami sa Quezon Province at nagpapabahay, doon nakabuntis at doon nabuo si Sayon. At yun, nagkaroon siya ng doon nabuo si Sayon. Positive yung PT ng asawa ko sa loob ng 10 years yun pagsasama namin. Kaya mabuti si Lord, kaya andyan si Sayon, miracle baby. So napakarami po ko pong kwento at sa iba na po yung iba. At pagdating naman kay Sayon, pinanganak siya, inalagaan at hindi pinabayaan ni Lord. Kahit napaka-sensitive ng pagbumutis ng asawa ko kasi medyo mataas yung dugo ng asawa ko. Balik-balik sa clinic hanggang si Sayon pinanganak, balik-balik, pero hindi binabayaan ni Lord. Ganyan kabuti si Lord. Biro mo, kala mo kung isipin mo, bakit ako pinauwi ni Lord dati? Ganda ng trabaho ko sa Saudi Arabia. Yung pala, may purpose siya. Yung pinakang malaking biyaya at miracle, yung nabuo si Sayon sa loob ng 10 years. Yan po. At pwede na po ito. At saka na po yung kwento, medyo mahaba na. 16 minutes na yata. Ayan po, kakain na po tayo. At nalakas na rin po yung ulan. Yan, nalakas na. At salamat po sa inyong pakikinig ng kwento. Kahit medyo hindi pa ako sanay magkwento ng maayos. So sa sunod po, iyan ako po ng kwento ng maganda. Ang mahalaga po, nakikilala nyo po ako kung sino. Hindi lang po yung basta vlogger na nasiyahan kayo sa maganda rin po yung kilala nyo kung sino talaga yung vlogger na nakikita nyo yung buong puso niya sa buong buhay niya, kung sino siya. Simple lang po ako. Kakain po tayo, prepare po tayo. At dito po ako nagawa ng kainan dito. So gagawin natin dito, ibububong pa rin natin to. Yan, bubong. So dito tayo pipesto. Hindi na po tayo mababasa dyan kasi mayroon din dito. Prepare ko lang po yung ating pagkain. Hanguin na po natin tong isda. At luto na po ito. Napakasarap po ng luto na ito. Nasaan na pati yung ating tray? Wala na. Yan, hanguin na po natin. Hawakan natin dito. Yan. Ito na po yan. Paganda po ng luto. Kain po tayo. Yan, di ba? Kaluto na tayo. Yan. Yan, kain po tayo. Solo lang po tayong kakain. At salamat po sa inyong panonood. At sinamahan niyo po ako kahit maulan. Ito po yung sitwasyon pala natin. I-video ko sa inyo. Ayan po yung sitwasyon natin, maulan. Kinubiran ko po dito ng tulda, tapos may payong dito. Tapos yung gamit, ayan, hindi po siya nababasa. Kasi ganyan po yung ginawa nating sit up sa pagluluto. Hindi na po natin pinabaga. At niluto natin may kaliskis. Ito na po siya. Ayan, may kaliskis siya. Pero luto yung laman niya. Kakain po tayo. So samahan niyo po ako. Yan, ready na po lahat. Pray po muna tayo. Ingat solo tayo, kasama ko po kayo. So Father God in heaven, the name of your Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat Panginoon sa araw na ito na ginawa mo. Nang bagat maulan, Lord, ito pagpapala sa akin sapagkat nalibang po ako at nagkaroon po ako ng ganito na pagkain sa harapan ko. Magsisilbing kalakasan. At lahat po ng viewers, pagpalain mo rin Lord sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang mga gustong naisin sa buhay na pinagpipray na matagal na sagutin mo. Sa family din namin sa Pilipinas, i-declare ko Lord ang pagpapala ng siksik, liglig at umaapaw. Thank you Lord, this is our prayer in Jesus name, Amen. Kain po tayo.
Ayan, ganyan po siya oh, nababalatan po siya. Yung balahibo niya, ano po, tatanggalin nyo lang pag yung hindi nyo binalahibuhan. Tilapia. Ayan oh. Ay, sayang. Sa aso naman po yun. Ayan oh, sarap. Kahit po tayo. Walang subo po. Ganda po ng view natin. Yan, sa lahat po na nakakaranas po ng ng mga kalungkutan, pagsubok. So si Lord po ay mabuti. Minsan talaga may mga bagay tayong yung sasabihin natin, oh Lord, ba't nangyari to? Kala natin pangit na nangyari, pero may mas the best pala si Lord na plano. Kaya wag po natin questionin si Lord. Pwede tayong kanya magtanong ng may pagmamahal. Isang hikbi natin sa kanya, sasagutin niya. Kasi yung nangyari po sa akin talaga nung sa Saudi Arabia, disyerto, tapos hindi ako sanay doon sa Alcobar. So hindi ako pinabayaan ni Lord doon. Malayo sa Pilipinas yun ha. Sinusubok minsan tayo ng kalaban, pero sa oras ng pagsubok na yun, bibigyan tayo ng lakas ni Lord para mapagtagumpayan. Subok ko na po yan. Sakit, financial, lahat-lahat. Walang hihigit pa sa sa kapangyarihan ni Lord. Si Lord kasi yung pinakamakapangyarihan eh. Control niya lahat. Kung control niya lahat, so sino man yung problema natin, sabihin lang natin. Lahat ng tao may problema. Yung iba dyan nakatawa. Yung iba niyan mapira na, pero ang daming problema niyan. Lahat ng tao may problema. Pero depende po yan sa paghawak ng problema. Kaya iba, ang dami nagpapakamatay po sa ibang bansa kasi kala nila katapusan na. Pero lahat po ng mga nangyayari may solusyon. Kahit mayayaman, hindi pa sila kontento. Balik na rin natin. Kasi yung pera po, walang katapusan ang pera. Pag umabot ka na ng 1 million, gusto mo maging 2 million, 3 million. Pero tingnan mo yung mga mga missionary o kaya mga simple ang buhay, hindi sila nag-aalala. Kasi ang edad ng tao 70 years old, sabi ni Lord. 60 to 70 ayon sa Bible. Pag lumampas doon, blessings na. Kaya yung mga pinaghirapan natin, pamilya, mga kinabang iba. Kaya kailangan maging masaya tayo kung anong matatanggap natin. Daming dumadaan. Kaya po, kain po tayo. Masarap kumain pag maraming kasama. Pero pag ganito mong naulan, hindi kami magkakasama-sama, hindi pupunta sila. Kasi iba may mga asawa dito, may mga pasok na bukas. Sarap po. Sarap. Kain po tayo. Grabe, na ubos ko yung isang malaki. Pag nakain po ako ganito, pag uwi ko, nadaan po ako sa 7-Eleven, nabili po ako ng Yakult. Para okay ka ba dyan? Walang bulate. Buti na lang po may bubong na ganito. Kung wala pong bubong, hindi tayo makakain ng ayos. Sa sunod po, bububungan natin to. So maghahanap ako ng malapad-lapad na tulda.
Naubos po oh. Solo tayo dito sa payong. Yan, thank you po sa inyong panonood at pagpalaan po kayo.